Ang tracking services were named by the BOC, Aim High Philippine Logistics, Chrono One Tracking Services, DJMM International Logistics, and Don Iggy Tracking. This is the customs for the purchased goods. But for the Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement, ito yun. JB's, Containerized Cargo, RNC Tracking Services, RCX Tracking Services. Can the BOC explain bakit wala sa listahan itong tatlo? Your Honor, the list that we submitted was for EPCB, not for Birches, because we were investigating the containers that were released that were said to be in order, which were never returned to the port of Subic. Yeah, but you have your report here, Bureau of Customs, oh. And it says here, list of tracking services utilized for transport of containers subject of DA alert. And it says here, Aim High Logistics, Birches, Chrono One Tracking, Birches, DJMM, Birches, Don Iggy Tracking, Birches. This is your communication. Maybe you missed out on this one. Can you check again, Mr. Sorry, I have bad eyes. Rosales, sir. Yes, sir, I will check again, but yeah. Yes, sir, I'll check on those two tracking services, sir. Medyo makapal ito eh, so baka you missed this out, no? But ito ang sinabit ninyo sa amin. Pero hindi kasama nga itong tatlo na nakita ng DA. So marami yun, no? There were 11 o 15. Sinasabi ni Ms. Gubaton, 11 yung na-monitor nila. So baka yung itong mga tracking is for the 11, but for the 3, iba. No? Okay? So can you clarify that please, no? Mr. Rosales? Yes, Your Honor. Thank you. Okay. Okay. Nasaan ang Birches? Birches, where is Birches? Miss? Desagun. Good morning po, Your Honor. Yes. Ano ulit ang kaugnayan mo sa Birches Consumer? Representative lang po ako. Representative po ako, Your Honor. Sino may-ari? Si Miss Jubilin po. Daria. Nasaan na siya? Jubilin, please come forward. Miss Jubilin, gaano na kayo katagal na may-ari ng Birches? Morning po, Your Honor. Ano po, mag 2 years na po. At nakailang import na kayo? Kunti lang po hindi ko po eksakto alam kung ilan po. Paano nyo tinatanggap yung bayad sa inyo? Ano lang po, bank to bank po. Sino nagbabayad sa inyo? Yung ano po, yung nagre-rent po. Sino nga yun? Kung sino dito po dito sa Natiklo. Sino? Hindi po, yung kausap ko po, sila lang po yung nagbibigay sa akin ng ano. Sino nga? Katulad po ni Ma'am Brenda, siya po yung nagdala po ng bayad po, bank to bank po. Minsan po yung, kung sino po yung ano po tawag doon? Yung in-buyer po kasi yung tawag nila doon eh. Yung nagpapadating, yung nagre-rent po ng ano ko. Sino nga? Sino yun? Hindi ko rin po kasi eksaktong alam kasi pinare-rent ko lang nga po yung ano ko po.
Yung, Wala kayo, may mga resibo kayo. May mga pinirmahan kayong mga dokumento. wala po. Wala po akong pinipirmahan. Hindi kayo nagbabayad ng tax. Ano po, nagbabayad po. Oh. Nagbabayad po ako ng business, permit din po. Pagka kayo pumipirma ka ba dun sa mga pumapasok na dokumento na ini-import? Hindi po. Si Dusagon, si Brenda. Hindi ko lang po alam. Honor, hindi rin po ako pumipirma kasi sa totoo lang po, Your Honor, nagparenta lang po ako ng ng Birches Consumer Goods Trading. Wala naman po akong pinirmahan. Talaga lang pong itong si Mr. Vicente na kausap ko, nagkamali lang po ako na hindi ko po nahingaan ng pagkakakilanlan. Ako lang naman po, Your Honor, is after sa commission na 1,000 per container. Wala na po akong So, nung naibigay ko na po yung mga dokumento sa kanya, hindi ko na po alam kung paano siya nag-order. Pero binayaran po ako niya ng cash. Tapos dinala ko po sa opisina. Yung sa, kung tawagin po ay royalty. Yung bayad po sa amin na 5,000 per container. Tapos 1,000 po sa akin iyon. Wala kayong kausap sa customs? Ay, wala po. Kasi nagparenta lang po ako eh. Hindi po, wala po akong kilala. Ikaw ang broker, si Miss Jovelyn ang may-ari. Wala kayong kinakausap na taga-customs? Hindi nyo ba kinakausap si Miss Gubaton? Pagka nagpa-follow up, hindi kayo kasama ron? Hindi po. Hindi po, Your Honor. Hindi rin po ako licensed broker, Your Honor. Hindi nga, pero kayo ang importer eh. Kayo ang nakalagay na nakapangalang bilang importer. Oo nga po, Your Honor. Pero wala kayong kausap sa customs. Wala po, Your Honor. Ay, parang naghihintay lang kayo ng hulog ng langit tapos tatawagin kayo, ganun. Wala kayong, hindi kayo nakikipag-usap sa iba pang mga broker? Hindi po. Hindi po, Your Honor. Basta nagparenta lang po kami. Kaya malaki ko pong So hanggang ngayon, hindi mo pa rin maalala si Mr. Vicente? Hindi po, Your Honor. Ikaw, kilala mo si Mr. Vicente? Mas lalong hindi po. Pero ako po, Your Honor, ako po ay nangangako sa inyo na makikipag-coordinate po ako, makikipag-cooperate para malaman kung sino siya. At ako po rin ay handang dumating sa inyong tanggapan, Your Honor. Every time po na ipapatawag ninyo ako. Maliit lang po yung contempt sa akin, Your Honor. Salamat po. Well, kung meron kang nalalaman, sabihin mo na. Wala pa po. Sa ngayon po, Your Honor, wala pa po eh. Maybe po, kung nasa labas ako, baka po lang. O di ko, baka po dito sa pag-interview na to, sa pag-hearing na to, lalabas ang katotohanan. Pero Okay, wala the po committee ako. secretary is instructed to coordinate with Ms. Desagun so that perhaps the office of the Sergeant at Arms can we can provide her temporary liberty so that she can contact and try to find out sino si Mr. Vicente. Okay? We will give her protection as she works on and she'll be accompanied by the Sergeant and Arms personnel. Yes, sir. Meron pa kayo na isabihin? Yun lang po, Your Honor. Bali, humihingi lang po ako nagpapakumbaba po ako sa inyo at humihingi po ako na ma-lift na po yung contempt. Ako naman po, Your Honor, hindi po ako tatakbo or po sa lahat ng mga patawag po ninyo, Your Honor. Magsasabi lang po ako ng totoo, Your Honor. Nahihirapan na rin po ako, Your Honor, sa nangyari sa akin. Wala po akong kinalaman sa mga ganyan na milyon na kaya... Well, sana mainawaan mo, Ms. Desagun, na illegal yung ginawa ninyo eh. At mahirap paniwalaan na gumagawa kayo ng ganito, hindi nyo kilala sino kausap nyo. Yun na nga po, Your Honor. Pero sa totoo Kasi lang... baka kasi ayaw mo lang sabihin kung sino. Hindi pa po, Your Honor. Wala po ako alam talaga pa. Kaya ikaw rin, Jovelyn, baka ayaw mo lang sabihin at hindi kayo nagsasabi ng totoo na wala kayong kausap sa customs, etc. Mahirap maniwala eh. Pumasok kayo sa ganitong klaseng larangan, kumukubra kayo, pero wala kayong alam.
Wala Di po ba? talaga, Your Honor. Kaya nga, parang mahirap paniwalaan. Kaya sana maintindihan ninyo na kung mananatili kayong in contempt of the Senate, ayaw namin. Ito, pero hindi pa pwedeng hindi respetuhin yung kapangyarihan ng Senado in aid of legislation na malaman ang katotohanan. Anyway, ano yun? I-suspend na muna na. Huh? Ganun. Sige. Hintayin natin yung earthquake, yung drill. Okay. Where's the next story? EPCB. Nasaan ang EPCB? Mr. Pascual. Good morning po, sir. Andito ba si Mr. Kevin Evalo? Si Evalo. So, nasaan si Mr. Kevin Evalo? Nabigay ko na po, sir, yung contact sa, kay Comsec po. I'm not sure kung nag-coordinate po sa kanila. Hindi kayo nagkausap? Nasabi ko rin po sa kanya, sir. Oh, nagkausap pala kayo. So, alam niya. Si Mr. Kevin. Yes po. Ang sabi nga po, natawagan na raw po siya, sir. Yeah, so we will issue a subpoena for him to appear in the next hearing. Si Mr. Kuala, yung may-ari ng EPCB, nasan siya? Okay. Sabi mo, pamangkin mo? Paano kayo naging magkamag-anak? Yung misis ko po, sir, yung kapatid niya, bali yun po yung mother ni Wala po. Okay, so pamangkin ng misis mo. Yes po, sir. So pamangkin mo, okay. So, si Mr. Wala, inamin na, ikaw pala, Mr. Pascual, ang umamin na ikaw ang may-ari ng EPCB, no? Sino nagbabayad ng mga fees? Mga duties, taxes sa inyong pag-i-import? Ikaw ba? Depende po sa client po, sir. Kung kanino po siyang, shipments po. Hindi, pero ikaw yung importer. Yes, personally kami po ang nagbabayad po sa bank po. Okay. Dumadaan po sa amin. So, sino ang mga ito? Forward particular containers po, sir. Ito po ba, sir, yung 14 po? Oh. No, kasi for this particular one, itong pumasok na 130 million. Yes, sir, yung 14 po, na-receive ko po siya from Kevin Evalo po. Sent through Viber yung mga final assessment. Then, nag-send na rin po siya ng bank deposit. Kaya, in-inform na po namin si bank na may pondo na siya, kaya na-debit po. Nabayaran po siya sa bank. Okay. Saka nag-submit ka ng affidavit mo, no? Yes po, sir. Pero nung huling hearing, sinabi mo hindi mo kilala si Elaine Joy Gedaria. Yes, sir, hindi po talaga. So, paano mo may papaliwanag na doon sa mga attachment at annex mo sa affidavit, ikaw nag-submit doon sa affidavit mo? Yes po. At nakailang temporary assessment notice for ECPB, EPCB, consumer goods, at laging nandun si Elaine Joy Gedaria bilang declarant. Ikaw nag-submit dito. Yes, sir. Hindi po ako, sir. Ay, na-receive ko po yung dokumento, sir, na nakita ko po yung pangalan ni Elaine Gedaria. Pero hindi po ako, sir, personally nag-process po niyan sa customs po. Hindi, pero ikaw ang nag-submit ng affidavit mo eh. Yes po.
nakita ko po yung pangalan ni Elaine, sir, doon sa mga sinubmit po sa akin na documents ni Kevin.